Ayan, so hello po guys, ayan, welcome back again sa aking YouTube channel. So panibagong topic po pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay patungkol sa naging vlog ni Tekram kay Luis, kung saan nga po ay sobrang natuwa at humanga si Tekram. Hindi lang si Tekram kundi lahat ng mga charity viewers or tinatawag nating mga ka-Tekram. Sobrang natuwa nga po kay Luis. Before sobrang na tayong natuwa nung umamin nga po si Luis or aminado siya sa mga kasalanan niya, tapos humingi siya ng patawad kay Tekram. Ngayon naman po sa panibagong pagbabalik kay Tekram dun kay Luis is mas lalong ikinatuwa at hinangaan siya ng mga tao dahil nga po sa kanyang mga statements, especially nga po yung hindi siya kayang bayaran ng pera para lamang talaga kalabanin yung taong tumulong sa kanya. So panoorin po muna natin itong statement ni Luis, intindihin, tapos magbigay po tayo ng ating opinion tungkol po sa mga bagay na ito. Alam mo yung pakiramdam na ka-Tekram, yung hindi ko ma-explain pero sobrang naano lang ako. Sobrang humanga lang ako kay Kuya Luis. Madaming natutuwa sa'yo sa kabila ng nandun pa rin yung paghingi mo ng sorry. Yun yung maganda mong dalin. Kasi hindi ka mapapahamak doon. So, kumare, bibigyan ka ng, cash, bahay, sasakyan. Yeah. Tara, magsalita tayo sa, laban kay tatay. Bakit? Kahit ano naman pong gawin sa buhay ko, basta darating yung panahon na lalabas pa rin po yung tama po. Kung sino po yung tama, siya magwawagi po. Hindi mo pwedeng dayain yung tinadhana ni Lord, kasi si Lord yung nagpaplano sa buhay natin. Pwede kang magsalita, pero dadating yung time na masisira ka din. Kasi si Lord lahat na nagplano eh. Hindi mo pwedeng baguhin yung pinlano ni Lord sa atin. Grabe yung mindset ni Luis, no? Grabe yung mga wordings niya doon. Alam mo yung nakakahanga pakinggan yung mga sinasabi ni Luis. Yun talaga yung natutunan niya habang nasa Manalastas family, kasi talagang inilalapit sila, especially siya sa ating Panginoon. Kaya ito ngayon lumalabas na nga po yung resulta sa kanyang pagtira doon sa Manalastas family. Nakakatuwa lang pakinggan na ganito yung mga sinasabi ni Luis. Nakaka-touch sa puso. Talagang napakabuti ng Panginoon, kasi nga binigyan niya ng si Luis ng guidance para sabihin ang mga bagay na ito. So, kung dadayain mo man yung sasabihin mo ngayon, lalabas din yung katotohanan. Okay. Ayun. Tama nga po yung sinabi ni Luis na kung dadayain man niya or kung magsasabi man siya ng hindi katotohanan, darating talaga yung panahon na lalabas yung katotohanan at talagang yung katotohanan or yung tama ang magwawagi. So very good job ka talaga, Luis. Napakagaling mong mag-isip. Thank you, Kuya. Sana ganun din si Kuya mo. Yung kababaan ng loob. Kasi pagka hindi nagwagi si God dyan sa puso natin, mapapahamak tayo. Kuya, mapapahamak ka. Pero kung may kababaan ka ng loob, meron man akong sa inyo, yung pag-sermon sa inyo, para yun sa ikakabuti nyo eh. Kung isusambat mo yung pagsisermon ko sa inyo, doon kayo makakabuti. Gaya niyan, nangyayari sa iyo niyan, Kuya? Sobra lang talaga ako natuwa sa bata na to na tinawag, kumbaga kukunin siya para magsalita laban sa akin. Labas na ako dyan. Nakakatuwa lang. Dito ba sa nangyari na to, may natutunan ka ba, Kuya? Dami. No. Kasi ayaw kong dumating yung panahon nga na kumari matatapos kayo, pero yung pagtingin nyo sa mga magulang nyo, walang respeto, di ba? Anong mas mahalaga, yung yaman o yung respeto mo sa mga magulang mo? Respeto po.
Yun yung gusto kong ipaintindi sa So, inyo. yun nga po yung iilan sa mga statements or mga sinabi ni Luis. Pero marami pa po siyang sinabi dun sa vlog ni Tekram. So, make sure to watch it po sa vlog ni Tekram about kay Luis. So, talagang nakahanga lamang po yung mga wordings or yung mga salita na sinasabi ni Luis. Talagang inuulit ko, yun po yung natutunan niya habang nasa Manalastas family siya. Siguro nung bago pa lamang siya umuwi doon sa kanila, syempre, andun pa kasi yung tampo ni Luis kay Tekram. Kaya nang pumunta nga po si Tekram doon is napapansin talaga natin yung medyo may something pa talaga siya kay Tekram. Pero ngayon is hindi na naman, medyo okay na naman. At naiintindihan din naman natin si Luis kasi nga bata naman siya. So, ikaw ba naman pauwiin? So, syempre, magtatampo ka talaga. Pero alam ko sa pagkatapos ng mga ilang araw na andun na nga po siya sa kanyang pamilya, ay naiintindihan na naman po ni Luis yung mga bagay-bagay. Nare-realize na po niya yung mga kamalian niya. Na-realize niya yung mga bagay-bagay na nagawa niya. At yun nga, marami nga po siyang napulot na aral dahil nga po sa mga pangyayari na ito. At nakakatuwa lang talaga, inulit ko, nakakatuwa po, nakakahanga po si Luis. Talagang hindi siya mababayaran ng salapi o ng pera para lamang talaga kalabanin yung taong nagmahal, tumulong, at itinuring siyang anak. Kaya good job sa iyo, Luis. So, naiintindihan ko si Luis yung kanyang ugali, yung kanyang pagiging tahimik kasi pareho po kami ng ugali ni Luis at pareho din po kami ng birthday, August 14. So, naiintindihan ko talaga si Luis. Kaya good job sa iyo, Luis. Ipagpatuloy mo lang magiging isang mabuting bata. At yung mga bagay na na ikakasama mo is iwasan mo na. At kasi yun naman talaga yung dahilan kung bakit nga ba pinauwi ka or umuwi ka muna sa inyo dahil nga sa mga bagay na iyon na posibleng ikapahamak. Kasi iwasan mo na yun, pakinggan mo na yung mga sinasabi ni Tekram, yung mga payo sa iyo na yung mga magulang na yung mga kapatid, pakinggan mo para hindi ka mapapahamak. Ayan. So good job, ayan. I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na rin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan o kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit. Ayan. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless and bye for now po.